Bandila ng Israel nakataas na sa loob ng Gaza. Itinaas ng Israel ang bandila nito at kinanta pa ang pambansang awit ng Gaza Strip matapos ibigay ang kontrol sa mga Palestinian sa loob ng 18 taon. Ginawa nila ito hindi lamang sa isang lokasyon, ngunit sa ilang mga lokasyon sa gitna ng mga kampo ng Hamas na patuloy nilang inokupahan. Ang tanong, ito na nga ba ang katapusan ng Hamas? Nahuli na nga ba nila ang kanilang pinuno, si Yahya Sinwar, na salukuyang napapabalitang nagtatago sa isang underground na bunker? At kung sa huli ay talunin ng Israel ang Hamas, ano ang mga plano nito para sa Gaza at sa mga naninirahan dito? Gagawin ba nila itong bahagi ng Israel? Isang grupo ng mga sundalong Israeli ang makikita na nagtataas ng watawat at umaawit ng pambansang awit sa asul na tubig ng isang sikat na dalampasigan sa sikat na Gaza Strip na minsang punong-puno ng mga sibilyang manlalangoy. Itinaas din ang mga watawat sa iba't ibang bahagi ng Israel na dating mga kampo ng Hamas. Marami ang nasa panig ng Israeli Defense Forces o Israeli Defense Forces. Ngunit sa pangkalahatan, mabilis ang pagkakahuli sa mga dating muog ng Hamas. Ang problema lang ay nagsalita ang commander ng pinuno ng isang grupo ng mga sundalo matapos itaas ng mga sundalo ang bandila sa dalampasigan ng Gaza. Kasabay nito ay pinahayag niya sa Gaza, ito ang ating bansa. Ito ay humantong sa marami upang tanungin ang tunay na motibo ng Israel sa pagsalakay sa Gaza. Hindi ba't seryoso niyang pinaplano na kontrolin ang buong Gaza at gawin itong bahagi ng Israel? Gayunpaman, mariin itong itinanggi ni punong ministro Benjamin Netanyahu. Sinasabi nilang wala na silang ibang pag-asa kundi ang wakasan ang Hamas. Alisin ang kakayahan nitong kontrolin ang Gaza at muling ipalaganap ang terorismo laban sa Israel. Sa katunayan, agad na nagsalita ang tagapagsalita ng Israel Defense Forces na si Jonathan Conricos tungkol sa bagay na ito na nagsabing maglulunsad siya ng investigasyon at ipatawag ang kapitan ng watawat na lumipad sa baybayin ng Gaza na inaangkin ang pagmamayari ng Gaza Strip at ng Gaza Strip. Binigyang diin niya doon ay hindi. Wala silang balak na tawagin itong bansa nila. Gayunpaman, dinagdag ng tagapagsalita na hindi niya sinabi kung gaano katagal siya mananatili sa Gaza Strip. Sinabi nila na walang deadline kung gaano ito katagal at kung ito ay tatagal ng higit sa 1 taon, gagawin lamang nila ito upang matiyak na makamit nila ang kanilang pangwakas na layunin na puksain ang Hamas magpakailanman. Sa katunayan, kahit na matapos ang digmaan sa Hamas, ang puwersang Israeli ay mananatili sa Gaza sa loob ng mahabang panahon at ang punong ministro ay nagbigay diin na hindi niya nais na ibigay ang Gaza sa mga internasyonal na puwersa na susubukan na kontrolin ito. Sinabi rin niya sa isang panayam na ang Israel na ngayon ang mananagot para sa seguridad ng Gaza. Ngunit sinabi nila na patuloy nilang hahayaan ang mga Palestinian na patakbuhin ang gobyerno hanggat wala na ang Hamas. Ayaw ni Palestinian President Mahmoud Abbas na pumayag ang Israel na kunin ang kontrol sa Gaza Strip. Hanggang ngayon, patuloy na hinahanap ng Israel Defense Forces ang pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar at kinumpirma na siya ay nagtatago sa isang bunker sa ilalim ng tunnel sa Gaza. Ang problema ay ang mga tunnel na ito ay humigit kumulang 500 kilometers ang haba at 50 meters ang lalim. Kaya naman tila hinahanap nila ang karayom sa gitna ng palayan at tinutukoy ang eksaktong lokasyon nito. Ngunit naniniwala ang IDF na ilang oras na lang bago nila mahuli ang pinuno ng Hamas na hinahanap nila mula pa noong hindi pa nagsimula ang opensiba ng Hamas noong Oktubre 7. Ang pagsira sa mga lagusan ng Hamas ay magtitiyak na ang mga pinuno ng Hamas ay walang ibang mapagtataguan at gagamitin ang isa sa kanila upang makatakas mula sa Gaza. Ang kabuuang 130 tunnels ang nawasak ng IDF at sinabi ng mga opisyal ng militar ng Israel na higit pa ang masisira sa mga darating na araw. Mula nang magsimula ang opensiba sa lupa, 48 na mga sundalong Israeli ang namatay bilang resulta ng opensiba. Ngunit sinasabing mananatiling matatag sa sukdulang layunin nito na durugin ang Hamas. Ngunit ang pinakaasam ng marami sa buong mundo ay ang sagot sa tanong na nasaan ang mga bihag na inaangkin ng Hamas na nakatago sa tunnel na ito. Hanggang ngayon, partikular ang mga kamag-anak ng mga hostage ay hindi pa nakatatanggap ng malinaw na sagot tungkol sa sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak na dinukot ng Hamas.
Ayon sa isang pahayag na inilabas ng Hamas, ilang beses na nakipag-ugnayan ng Hamas sa pamahalaan ng Netanyahu upang simulan ang isang pagpapalitan ng mga bilanggo sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit tumanggi si punong ministro Netanyahu. Ang desisyon ay labis na ikinagalit ng mga kamag-anak ng mga biyag, ngunit sinabi ng mga eksperto na ito ang pinakamaliit na magagawa ng Netanyahu upang pigilan ng Hamas na nag-aangad na palayain ang mga bilanggo ng Palestinian mula sa ugali ng pagkidnap sa mga Israeli. Dapat ay nakulong siya at nasentensya ng 2 habang buhay na sentensya tulad ng nangyari sa pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar. Ngunit kapalit ng kanyang kalayaan, kinuha ng Hamas ang sundalong si Gilad Shalit at 999 na iba pang mga Palestinian na bilanggo ng digmaan. Siya ay pinalaya pagkatapos na kidnap. Ngunit hindi na kailangang mag-alala dahil masasabi mismo ng kasaysayan na gagawin ng Israel ang lahat sa kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang mga tao na inagaw ng kanyang mga kaaway. Tulad noong 1976, higit sa 100 na mga pasaherong Israel sa isang flight ng Air France na patungo sa Paris ang dinukot ng mga militanteng Palestinian kapalit ng ilan sa kanilang mga nakakulong na kasamahan. Ngunit kung inaakala ng mga terorista na mahahanap nila ang gobyerno ng Israel, nagkakamali sila dahil ang Israel ay nagpadala lamang ng mga sundalong bato upang tugisin ang mga salarin mula sa ibang bansa at ipaisip sa kanila na nagkamali sila. Ang sumunod ay isa sa pinakapuno ng aksyon ng mga operasyong pagliligtas sa hostage sa kasaysayan ng mundo. Noong Hunyo 27, 1976, isang linggo bago ang makasaysayan at makapigil hiningang operasyon, nabigla ang punong tanggapan ng depensa ng Israel sa impormasyong natanggap nito na hijack ang isang Air France Airbus A300 na may lulan na 248 na pasahero. Ang ruta ng paglipad ng sasakyang panghimpapuwid ay mula sa kabisera ng Israel na Tel Aviv hanggang Paris. Si Major Moki Betzer, isang opisyal ng Israel Defense Forces o IDF, ang unang nakatanggap ng masamang balita mula sa isang intelligence report. Mabilis na kumilos ang gobyerno ng Israel. Nang dumating si Major Moki sa patungong tanggapan ng IDF, nasa eksena na ang mga espesyal na puwersa upang tasahin ang sitwasyon. Ayon sa kanilang intelligence officers na dumalo sa emergency meeting, halos lahat ng mga pasahero sa na-hijack na eroplano ay mga Israeli at lahat ng mga pasimuno ng na-hijack ay mga terorista. Ngunit hindi lamang isang grupo ng mga tao na masama ang pakiramdam ang nakakagulat sa kanila. 2 sa kanila ay mula sa Popular Front for the Liberation of Palestine at ang 2 pa rin ay miyembro ng pangkat ng Red Army ng Germany. Ang mga magnanakaw umano ay armado ng malalaking kalibre ng baril at granada at hindi dapat baliwalain. Isang flight papuntang Paris ang biglang lumihis sa Benghazi. Inutusan ng mga hijacker ang piloto na ibaba ang mga pasahero para mag-refuel at pagkatapos ay direktang lumipad sa kanilang destinasyon, ang Entebbe Airport sa Uganda. Noong Hunyo 28, 1976, habang ang IDF ay naghanap ng paraan upang iligtas ang mga sugutang tao mula sa isang banta ng rebelde, nalaman nila mula sa ulat ng paniktik na ang eroplanong hinahanap nila ay lumapag sa Entebbe, Uganda dahil kulang ang mga makabagong kasangkapan gaya ng internet. Nagtatanong ang karamihan sa mga manonood kung nasaan ang eksaktong Entebbe. Agad na nagsalita si Major Moki at sinabing alam niya ang eksaktong lokasyon ng Entebbe dahil siya ay nakapost doon noong 1970s upang sanayin ang mga paratrooper. Upang maisagawa ang nakaplanong operasyon, kailangan nating maglakbay ng layong 5,000 kilometers mula sa Israel. Ngunit habang pinag-uusapan ng mga emergency responder kung paano tutugon at tumugon sa ganoong sitwasyon, isang balita ang tila nagtapos sa kanilang mainit na debate. Napanood nila ang balita ng diktador ng Uganda sa isang maliit na telebisyon. Sa amin, ang kanyang mga tropa at ang media ay tumungo sa lokasyon ng mga hostage na dinala sa Entebbe. Ayon sa intelligence officials at Major Moki, ang badge ng diktador ay nasa Pope talaga. Gusto naming maging mga bituin sa harap ng mga kamera at sa publiko. Ngunit ang isang detalye ay tila nagbigay ng ideya kay Major Moki. Sa panonood nito sa TV, napagtanto niya na ang mga hostage ay wala na sa eroplano, ngunit sa isang gusali na ginamit bilang base ng mga operasyon noong siya ay nagsasanay ng mga paratrooper sa Uganda.
Noong Hunyo 29, 1976, habang nagpulong ang mga pinuno ng operasyon, nag-isip si Major Moki ng mga paraan upang makuha ng up-to-date na impormasyon sa lokasyon at logistic ng Entebbe Airport. Tumawag siya sa isang Israeli secret agent na itinago niya sa pangalang Assad at humingi ng tulong. Wala pang isang araw, agad na umarkila si alias Assad ng isang maliit na eroplano mula sa Robi, Kenya upang imbestigahan si Entebbe at makuha ang impormasyong kailangan ni Major Moki. Noong Hunyo 30, 1976, ang mga pahayag at kalagayan ng mga hostage takers ay hinihayag sa publiko sa unang pagkakataon. Ang isang kondisyon para sa pagpapalaya ng mga bilanggo ay ang pagpapalaya ng 52 katao sa lista ng kasalukuyang nakakulong sa Israel. Nais din nilang palayain ang 12 pang Palestinian na nakakulong sa buong mundo. Kapalit ng kalayaan ng mga inosenteng pasahero ng Air France, humihingi sila ng $5 milyong. Binigyan ng mga kidnappers ang gobyerno ng Israel ng 2 araw lamang para kumilos. Bawat segundo ay mahalaga, ngunit alam ng lahat ng kasangkot sa operasyong ito na imposible ang gustong makamit ng mga terorista. Noong Hunyo 1, 1976, ang mga kasunod na aksyon ng mga hijacker ay nagulat sa IDF at sa mundo. Pinalaya nila ang mga biyag ngunit walang mga Israelita sa kanila at nang sila ay kunin at kapanayamin ng Israel Defense Forces Intelligence, nagulat sila sa kanilang nalaman. Ayon sa karamihan ng mga hostage, ang diktador na ID ni Epar ay nakikipagtulungan sa 4 na terorista na nang-hijack sa eroplano. Tila nagkamali ang diktador dahil nakalap na ng impormasyon ang IDF tungkol sa istruktura ng airport na kanilang pinanggalingan mula sa pinakawalang hostage. Samantala sa tulong ng malalapit na kaibigan ng diktador na si Amin, siya at ang mga terorista ay nagkasundo na palawigin ang deadline hanggang ika-4 ng Hulyo. Sa 4 na ito para sa mga tauhan ng IDF na gumawa ng mabisang plano para iligtas ang mga mahihirap, mga hostage sa kamay ng mga sakim na ekstremista. Hulyo 2, 1976. Ang IDF ay nagsasagawa ng malawakang rescue operation na nangangailangan din ng makabuluhang firepower at mga sakyan upang maisakatuparan ng misyon. At ang kanilang solusyon ay ilagay ang bagong lihim na Lockheed C-130 Hercules sa Israeli Air Force. Ang C-130 ay dinisenyo para sa malakihang paglisan ng medical transportation ng kargamento at mga misyon ng suporta sa paghanap at pagsagip. At ang IDF ay kailangang gumamit ng mga lihim na armas para sa operasyong ito dahil higit sa 100 na katao ang kailangang ilikas at ang mga sakyan ay kailangang ihatid mula sa Israel patungong Entebbe. Upang makamit ang isa sa mga pangunahing layunin ito ng sorpresa at pagtatago, inutusan ng IDF ang mga piloto ng C-130 na iwasan ang radar ng Egypt at Saudi habang tumatawid sila sa dagat na pula patungong Entebbe. At isa sa iyong mga trabaho ay ang paglipad ng napakababa sa kalangitan. Ngunit ang seryosong tanong na dapat nilang pag-isipan ay kung paano mararating mula sa paliparan ng Uganda patungo sa lumang paliparan ng Entebbe na 2 kilometro mula sa landing zone kung saan dinala ang mga hostage. Dito pumapasok ang katalinuhan ni Major Moki. Ayon sa kanya, habang nasa Uganda, napansin niyang hindi tumugon ang mga otoridad ng Uganda sa mga limousine at Mercedes-Benz na dumaan sa mga lansangan ng Uganda sa pag-aakalang sila ay mga matataas na opisyal o empleyado ng kanilang sariling bansa. Diktador ID kami. Isinalang-alang ni Major Moki na itago ang kanyang sarili bilang isang kolum ng militar sa pamamagitan ng paglalagay ng isang Mercedes-Benz at ilang Land Rovers sa mga C-130 upang pigilan ng militar ng Uganda na imbestigahan ang pagtatakip at sa huli ay makarating sa ilang destinasyon sa Entebbe. Noong Hulyo 3, 1976, kinumpirma ng gobyerno ng Kenya ang kahilingan ng gobyerno ng Israel na mag-refuel ng eroplanong magbabalik ng mga sundalo at hostage mula sa Entebbe, Uganda. Isang araw na lang ang natitira bago matapos ang misyon. Ang mga inhinyero ng IDF ay nag-install ng isang improvised na radar upang matukoy ang lugar ng landing ng eroplano habang pinatay ang mga tropang Uganda ang kanilang mga ilaw at naitala ang kanilang pagdating. Habang nangyayari ito, isang biyasang sundalo, Lieutenant, inaasang mamumuno sa naturang operasyon ni Colonel Jonathan Netanyahu. Matapos na ipaalam sa sitwasyon
at impormasyong kailangan niyang malaman, sinabi ni Teniente Sa. Isinara ni Colonel Jonathan ang base at binitag ang lahat ng mga sundalo doon. Naputol din ang lahat ng linya ng komunikasyon kabilang ang radyo at telepono sa pinag-uusapang gusali. Walang mga sundalo ang pinayagang umalis sa kanyang mga tahanan at ang kanilang mga asawa at kamag-anak ay hindi pinapayagang malaman ng impormasyon tungkol sa mga operasyon. Nakakuha rin sila ng mga uniforme at watawat ng Uganda na isusuot kapag lumapag sa kanilang destinasyon at upang maisakay sa kanilang mga sakyan. Sinusuri ng lahat ng mga sundalo ang kanilang mga kagamitan at armas. Nilagyan din ng puwersa ang Uganda na registration plates sa Land Rovers at Mercedes-Benzes na ginamit sa operasyon. Handa na ang lahat at mayroon kaming 4 na C-100, isang Hercules na sakyang panghimpapawid, 2 Boeing 707 at higit sa 100 lubos na sinanay ng mga tauhan ng Israeli Defense Forces para simulan ang operasyong Thunderbolt. Si Colonel Jonathan Netanyahu ay pumasok sa gusali at iniligtas ang mga biyag ng Entebbe. Pero from the get-go, parang sinusubok na ang mga mechanics ni Thunderbolt. Iyon ay dahil ang C-130 ay tumitimbang ng humigit kumulang 40,000 pounds at may temperaturang kasing init ng 40 degrees Celsius. Mahirap para sa mga eroplano na magbomba ng hangin sa runway. Sa kabutiang palad, ligtas na lumipad ang eroplano bagamat mabagal patungo sa dulo ng runway. Makalipas ang halos 7 oras, lumapag ang operasyong Thunderbolt sa Entebbe. Pagkalapag, nagmadali ang mga paratrooper na maglagay ng mga electric lights sa runway. Napili pa rin upang maisara ito ng militar ng Uganda sa tamang oras. Makikita mo pa rin ang dumarating ng mga piloto ng IDF na lumapag matapos huminto sa isang access road malapit sa kalsada patungo sa lumang terminal. Inihayag ng mga ahensya ng paniktik na doon nakatago ang mga hostage. Isang itim na Mercedes-Benz, 2 Land Rover, Lawrence and Lieutenant Colonel Jonathan at Major Moki at mahigit 20 iba pang miyembro ang agad na pinalis at nagmarcha patungo sa hostage location. Nakita ng mga sundalong Uganda na dumating sa checkpoint ang convoy ng Operasyon Tira. Ayon sa karanasan ni Major Moki sa Uganda, karaniwan sa mga tropang Uganda na magtaas ng kanilang mga sandata para hudyat sa mga convoy kung saan dadaan. Gayunpaman, ayon sa pinuno ng grupo na si Jonathan, wala umano silang magagawa kundi i-neutralize ang target dahil maaaring ito ang dahilan kung bakit nabigo ang kanyang pagtatakip. Gayunpaman, matapos dumaan sa checkpoint na iyon ay mag-spray ng mga bala sa mga sundalo ng Uganda. Maliwanag na narinig ito ng militar at naghintay sa lumang terminal para sa pagdating ni Jonathan at Moki. Sawang-sawa na sa kanilang mga taktika at hindi na nagawang manloko. Inutusan ni Jonathan ang kanyang mga driver na pindutin ang mga cylinder upang maabutan ang mga teroristang Uganda sa lupa bago makakuha ng mataas na lugar. Ngunit pagdating doon ng grupo ni Jonathan ay agad silang sinalubong ng mga bala mula sa madilim na bahagi ng lumang terminal na ito. Ipinarada nila ang kanilang mga sakyan malapit sa mga bala at kumalat lamang upang suriin ang kalaban. Nang umabot na sa sukdulan ang labanan, natagpuan ni Major Moki ang pasokana sa gusali. Inutos ni Jonathan hatiin ang grupo sa 2 bahagi. Nagtalaga siya ng grupo kay Major Moki at inutusan silang pumasok sa gusali at isecure ang mga hostage. Samantala, ang natitirang mga tropa sa labas ay nakikibahagi sa isang labanan upang makakuha ng isang ruta ng pagtakas. Mabilis na pumasok ang grupo ni Major Moki sa gusali at nakita ang mga hostage na nakahandusay sa lupa. Ang mga tunog ng hiyawan, putok ng baril at pagsabog sa labas ng gusali ay nakakalito, nakakatakot at nakakatense. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isa sa mga teroristang Aleman at agad siyang binaril ng squad ni Moki na may mga AK-47 na nakatutok sa kanya at pinatay siya. Lahat ng putok ay nakatutok sa mga tauhan ng Israeli Defense Forces at walang gumanti ng putok. Agad na pumunta ang squad ni Major Moki sa bawat sulok ng gusali at na-neutralize ang 3 pang terorista. Lahat sila ay utak ng pag-hijack sa isang flight ng Air France kung saan na-hostage ang mga pasahero. Para naman sa mga kalapit na bakubakan, hindi sila tumugma sa estilo ng IDF trophy. Sa bubong ng gusali, naghagis ng granada ang mga sundalo sa isang silid na na-neutralize ang mga sundalong Ugandan na nagpaputok sa kanila.
Nalinis at nasecure na ang loob ng gusali, ngunit nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Operasyon Thunderbolts at mga puwersa ng ID. Ilang metro lamang ang layo ng bihag at napalibutan ng atensyon habang inihiga sila ng mga sundalo sa lupa. Nang iulat ni Major Mocky na ligtas ang lugar, nakatanggap siya ng masamang balita. Si Lieutenant Colonel Jonathan ay malubhang nasugatan at ang kanyang mga kasamahan ay nagpaputok sa labas lamang. Hindi nag-aksaya ng panahon si Major Mocky at agad na nag-utos sa kanyang mga tauhan. Hinati niya ang kanyang mga kasamahan at ang natitirang iilan ay naatasang tiyakin ang kaligtasan ng mga bihag. Ang iba ay sumama kay Major Mocky sa labas ng gusali at nauwi sa pagbabaril sa mga tauhan ng diktador. Paglabas niya, nakita niya kaagad si Jonathan na sugatan sa lupa. Tinulungan ni Major Mocky si Jonathan kahit na paulit-ulit siyang tinatamaan ng mga lumilipad na bala. Ngunit isa pang banta ang nagbabadya. Nakatanggap sila ng balita sa radyo na ang mga reinforcement ay nagmumula sa mga puwersa ni Idi Amin. Dahil dito, kinakailangang mabilis na ilikas ng commander na namamakala ang mahigit 100 katao. Kailangan nilang kumilos at umalis. Dahil kung hindi, patayan ang susunod na eksena para sa kanila. Libu-libong sundalo ang harap sa kanila para pigilan ang mga bihag na lumika sa naturang mga lugar. Habang ine-escort ng grupo ang mga hostage mula sa gusali patungo sa escape plane. Iniutos ni Major Mocky ang maximum firepower na ipaputok sa mga terorista. Nang magbigay ng senyales si Major Mocky, agad na pinuntirya ng mga puwersa ng Israel ang mga sundalong Uganda gamit ang mga machine gun at rocket launcher. Ang mga sumunod na minuto ay nakabahagi sa mga sandata na ito. Maya-maya, usok na lang ang nakikita ng tropa mula sa kanilang mga armas. Nagkaroon ng katahimikan sa lugar at walang natira sa hukbo ng Uganda. Kasabay nito, isang C-130 at 2 Boeing 707 ang dumating sa paniparan ng Entebbe upang kunin ang mga natitirang hostage at mga sundalong Israeli mula sa lugar. Bago dumating ang mga reinforcement ng diktador na si Amin, pinasabog din nito ang runway habang paalis mula sa Entebbe Airport. Kasabay nito, inihayag ng commander sa radyo, "Mission accomplished." Eksaktong 70 minuto ang tinagal ng Operation Thunderbolt. 102 lamang sa 106 na bihag ang nailigtas. 3 sa kanila ang namatay sa putukan at 1 ang namatay sa ospital. Nagtagumpay ang Operasyon Thunderbolt sa pagpasabog ng potensyal na paghiganti mula sa militar ng Uganda sa panahon ng pag-alis nito. At nang bumalik sila sa Israel, pinagdiwang ang mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay sa tila imposibleng misyon na ito. Ang tagumpay ng Israel na ito ay isang bangungot para sa ilang Kenyans na naninirahan sa Uganda noong panahong iyon. Ang mga source ng Israel intelligence reports ay nagsasabi na si Idi Amin ay nag-utos na patayin ang mga Kenyans sa kanyang bansa upang ipahayag ang kanyang sama ng loob sa pagtulong sa Israel sa pamamagitan ng pagpayag sa mga eroplano na ma-refuel. Ayon sa datos, 245 Kenyans ang pinatay ng diktador at 3,000 ang tumakas sa Uganda.